Napahinto si Michelle sa harap ng dambuhalang gate na bakal. Ang tunog ng pagbukas nito ay parang huni ng isang halimaw na matagal nang natutulog. Nagahari ang kalawang at parang ayaw magpapasok ng sinuman. Napalunok siya at mahigpit na napahawak sa strap ng kanyang lumang bag. Sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang ito kaba, ito ay takot. Pero kailangan niya ito. Para sa gamot ni nanay, para sa kapatid niyang kailangang makatapos ng pag-aaral. Kahit na ang bahay na ito ay mukhang libingan kaysa tahanan, wala siyang karapatang umatras. Huminga siya ng malalim at humakbang papasok sa mansyon ng mga konsunji. Malamig ang simoy ng hangin kahit tanghaling tapat. Ang mga puno sa paligid ay malalago at halos matakpan na ang sikat ng araw. Kaya't laging may anino na bumabalot sa buong paligid. Sinalubong siya ng isang matandang mayordoma at dinala agad sa main hall kung saan naghihintay ang amo. Napakatahimik ng loob ng bahay. Wala siyang marinig na tawanan, walang musika, walang kahit anong senyales na may pamilyang nakatira dito. Tanging ang tunog ng kanyang paa sa marmol na sahig ang umaalingaw-ngaw. At doon, sa dulo ng mahabang hagdanan, nakatayo ang isang babae, si Senyora Imelda. Nakasuot ito ng itim na bestida na tila yari sa mamahaling seda, pero ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Hindi ito ngumiti nang makita siya. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na parang sinusukat kung gaano siya kahalaga o kasing walang kwenta ng alikabok sa kanilang sahig. Ikaw ba ang bagong yaya? Tanong ng senyora. Ang boses nito ay matalim at walang emosyon. Opo, ma'am. Ako po si Michelle. Sagot niya, pilit na pinapatatag ang boses. Huwag kang magkamaling tawagin akong ma'am. Putol agad ni Imelda. Senyora, iyan ang itatawag mo sa akin. Pasensya na po. Senyora. Bumaba ang senyora sa hagdan. Dahan-dahan, bawat hakbang ay may diin. Makinig kang mabuti, Michelle. Ang mansyon na ito ay hindi ordinaryong bahay. May mga patakaran kami. Lumapit ang mukha ng senyora sa kanya. Naamoy ni Michelle ang matapang na pabango nito na humalo sa amoy ng luma at inaamag na hangin. Una, bawal ang maingay. Ayaw ng anak ko, ni Sir John, ng anumang ingay. Tumango si Michelle. Pangalawa, at ito ang pinakaimportante. Nagpatuloy ang senyora at biglang dumilim lalo ang ekspresyon nito. Si Leo, ang apo ko. Siya ay isang espesyal na bata. Masyado siyang sensitibo. Bawal buksan ang mga kurtina sa kwarto niya. Bawal ang maliwanag na ilaw. Kumunot ang noo ni Michelle sa pagtataka. Bawal po ang ilaw pero bata po siya. Kailangan niya ng araw para... Huwag mo akong pangunahan, bulyaw ng senyora. Napapitlag si Michelle. Ang mga mata ni Leo ay mahina. May sakit siya at higit sa lahat. Bumulong ang senyora. Pero parang kidlat na tumama sa pandinig ni Michelle ang sumunod na mga salita. Bulag ang bata. Walang silbi ang liwanag sa kanya. Maiintindihan mo ba iyon? Oo po, senyora. Good, sumunod ka. Dinala siya ng senyora sa kwarto sa second floor. Pagbukas ng pinto, halos wala siyang makita. Napakadilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lampshade sa sulok na may makapal na takip. Ang hangin sa loob ay amoy gamot. Matapang, mapait. Sa gitna ng kwarto ay may isang malaking crib na gawa sa dark wood. Lumapit si Michelle. Nakita niya ang sanggol. Maputla ito. Sobrang putla. Nakahiga lang ito ng tuwid, parang manika na iniwan sa estante. Ang mga mata nito ay nakadilat, pero nakatitig lang sa kawalan. Walang kislap, walang buhay. Parang kinurot ang puso ni Michelle. Naalala niya ang mga pamangkin niya sa probinsya na laging malikot at maingay. Pero ang batang ito, si Leo, para siyang preso sa sarili niyang kuna. Iyan ang trabaho mo, sabi ng senyora mula sa likuran. Painumin mo ng gamot sa tamang oras.
Huwag mong hayaang umiyak at huwag na huwag mong ilalabas ng kwartong ito. Pagkatapos noon, tumalikod na ang senyora at lumabas. Narinig ni Michelle ang pagsara ng pinto. Naiwan siya sa dilim kasama ang sanggol. Dahan-dahan, inilapag ni Michelle ang kanyang bag at lumapit ulit sa kuna. "Hello, baby Leo," bulong niya. Inabot niya ang maliit na kamay ng bata. Malamig ang balat nito, pero nang dampian niya ito ng haplos, biglang humigpit ang hawak ng sanggol sa daliri niya. Nagulat si Michelle. May lakas pa pala ang batang ito. May gusto itong sabihin. May nagtatago sa likod ng katahimikan nito. "Kawawa ka naman," bulong ni Michelle, at hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. "Napakadilim naman ng mundo mo." Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Kailangan niyang magpakatatag. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Trabaho ito. At kailangan niya ang trabahong ito. Yumuko siya ng kaunti para ayusin ang kumot ng bata. Masyado itong makapal para sa mainit na panahon. Baka lalong mainitan si Leo. Sa pagyuko niya, kusaring lumawit ang suot niyang kwintas mula sa loob ng kanyang damit. Isa itong lumang silver locket. Ito ang tanging alaala na iniwan ng kanyang namayapang ina. Hindi ito mamahalin, pero lagi itong makintab dahil araw-araw niya itong pinupunasan. Umugoy ang locket sa tapat ng mukha ni Leo. Kahit na sobrang hina ng ilaw mula sa lampshade sa sulok, tinamaan nito ang pilak na ibabaw ng locket. Nagkaroon ng maliit na kislap, isang manipis na sinag ng liwanag na sumayaw sa madilim na kwarto. Akmang itatago na sana ulit ni Michelle ang kwintas nang mapansin niya ang isang bagay. Napahinto siya. Ang mga mata ni Leo. Ang mga matang kanina ay parang bubog na walang buhay at nakatitig lang sa kawalan. Ay biglang nagbago. Nakita ni Michelle ang itim na parte ng mata ng bata. Ang pupil nito ay biglang lumiit ng tamaan ng kislap ng locket. Imposible. Sabi ni Senyora Imelda. Bulag ang bata. Sabi niya, walang silbi ang liwanag. Pero bakit nag-react ang mga mata niya? Kailangan niyang makasigurado. Baka guni-guni lang niya iyon. Baka gawa lang ng pagod at antok sa biyahe. Dahan-dahan, hinawakan ni Michelle ang dulo ng kanyang kwintas. Iniharap niya ulit ang pilak na palawit sa ilaw ng lampshade. Sinadya niyang hulihin ang kakarampot na liwanag at ipatama ito sa mukha ng sanggol. Isang munting sinag ang tumawid sa pisngi ni Leo, paakyat sa kanyang mga mata. Pinigil ni Michelle ang kanyang paghinga. At nangyari ulit. Kumurap si Leo. Hindi lang basta kurap. Ang ulo ng bata. Dahan-dahang humiling pakanan. Tila sinusundan ng pinanggalingan ng kislap. At sa gitna ng maitim na mga mata nito, kitang-kita ni Michelle ang reaksyon. Lumiit ang itim na bilog sa gitna ng mata ni Leo nang tamaan ito ng ilaw. Lumaki naman ito nang ilayo niya ang kwintas. Napaupo si Michelle sa silya sa tabi ng kuna. Nanginginig ang tuhod. "Hindi!" Bulong niya. Halos hindi lumabas ang boses sa kanyang lalamunan. Tinitigan niya ang bata. Ang bulag na apo ng mga konsunji. Kung totoo ang sinabi ng senyora, hindi dapat gagalaw ang mga mata ni Leo ng ganoon. Hindi dapat ito mag-iiba ang sukat. Pero nakita niya. Nakikita ni Leo ang liwanag. Kahit mahina, kahit malabo. Nakakakita siya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis na itinago ni Michelle ang kwintas sa loob ng kanyang damit at tumayo ng tuwid. Pumasok ang isa pang katulong. Dala ang isang tray ng mainit na tubig at bimpo. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Pero hindi na mapakali si Michelle. Tiningnan niya ulit si Leo na ngayon ay nakapikit na. Bumalik sa pagiging manika na walang buhay. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Michelle. Kung nakakakita ang batang ito, bakit nila sinasabing bulag siya? Bakit siya ikinukulong sa dilim? At bakit parang ayaw nilang malaman ng bata na may liwanag sa mundo? Napahawak si Michelle sa kanyang dibdib.
sa tapat ng nakatagong locket. Sa unang araw pa lang niya, naramdaman na niyang may mali sa bahay na ito. May tinatago ang mga pader ng mansyon at si Leo ang susi. Gabing-gabi na nang mabasag ang katahimikan ng mansyon. Nasa kwarto na si Michelle, nakaupo sa tabi ng kuna ni Leo nang makarinig siya ng malakas na kalabog mula sa hagdanan. Napapitlag ang sanggol pero hindi ito umiyak, nanatili lang itong tulala. Dahan-dahang tumayo si Michelle, lumabas siya ng kwarto at sumilip sa railing ng hagdan. Sa baba, sa ilalim ng madilim na chandelier, may isang lalaking nakahandusay sa paanan ng hagdan. Kinabahan si Michelle, baka magnanakaw. Pero nang makita niya ang suot nito, isang mamahaling Amerikana na gusot-gusot at nakaluwang na kurbata. Alam na niya kung sino ito. Si John Consunji, ang ama ni Leo. Dali-daling bumaba si Michelle, amoy alak. Masangsang at matapang. Sinusubukang tumayo ni John pero muli itong natumba. "Sir!" tawag ni Michelle. Lumapit siya at inalalayan ng lalaki sa braso. Mabigat ito. Napaangat ang tingin ni John. Sa unang pagkakataon, nakita ni Michelle nang malapitan ang mukha ng amo. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at gwapo sana kung hindi lang puno ng lungkot at bighati ang kanyang mga mata. Mapula ang mga mata nito, halatang galing sa pag-iyak o sa sobrang kalasingan. "Bitawan mo ako," ungol ni John. Pero hindi siya binitawan ni Michelle. "Sir, kailangan niyo pong makaupo. Tutulungan ko kayo." Inakay niya ito hanggang sa sofa sa sala. Bumagsak ang katawan ni John sa malambot na upuan. Napapikit ito at napahawak sa ulo. Tinitigan siya ni Michelle. Ito pala ang ama na hindi man lang sumilip sa kwarto ng anak buong araw. May halong awa at inis ang naramdaman niya. "Sir," mahinang sabi ni Michelle, "gusto niyo po ba ng tubig?" Hindi sumagot si John. Sa halip, bumulong ito. Parang kausap ang sarili. Wala na. Wala na siya. Tumalikod na sana si Michelle para kumuha ng tubig nang marinig niya ang sunod na sinabi nito. "Patawarin mo ako, Elena. Hindi ko na kaya." Natigilan si Michelle. Elena. Iyon siguro ang pangalan ng asawa niya. Bumalik siya, dala ang isang baso ng tubig, pero tulog na si John. Naghilik ito ng mahina, mukhang pagod na pagod ang kaluluwa. Kumuha na lang si Michelle ng kumot at dahan-dahang inilagay ito sa balikat ng amo. Habang inaayos niya ang kumot, napansin niya ang kamay ni John. Nanginginig ito kahit tulog. "Kung alam mo lang sana, sir," bulong ni Michelle sa hangin. "May nakikita pa ang anak mo. Hindi pa huli ang lahat." Kinabukasan, maagang nagising si Michelle. Nasa dining area na si John, nakaupo sa kabisera ng mahabang mesa. Naka-fresh na damit na ito, pero halata pa rin ang pamumugto ng mga mata. Umiinom ito ng itim na kape habang nagbabasa ng dyaryo. Wala si Senyora Imelda. Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Michelle habang nilalapag ang plato ng agahan. "Good morning po, sir," bati niya. Tumango lang si John. Hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Kinuyom ni Michelle ang kanyang mga palad. Kailangan niyang sabihin, "Sir, tungkol po kay Leo." Doon lang tumigil si John. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dyaryo. Tumingin siya kay Michelle. Malamig. Walang emosyon. "Anong meron sa kanya?" tanong ni John. "Kagabi po kasi, napansin ko." Nagsimula si Michelle, medyo nauutal. Nung tinamaan po ng ilaw ng kwintas ko ang mata niya, gumalaw po ang pupil niya at parang sinundan niya ang liwanag. Katahimikan. Narinig ni Michelle ang tunog ng orasan sa dingding. Tik, tak, tik, tak. Biglang tumayo si John. Ang tunog ng upuan na kumaskas sa sahig ay parang kulog sa tahimik na silid. "Ano ang sinasabi mo?" Mababa pero mariin ang boses ni John. "Sir, sa tingin ko po hindi siya bulag. Nakakakita po siya, kahit kaunti." "Tumigil ka!" Napatalon si Michelle sa gulat. Bumagsak ang kamao ni John sa mesa.
tumapo ng kape sa puting mantel. Ilang espesyalista na ang tumingin sa kanya. Sigaw ni John. Nanginginig ang boses niya sa galit. Ang pinakamagagaling na doktor sa bansa. Lahat sila, sinabing sira ang optic nerve niya. Pero sir, nakita ko po. Nakita mo? Isang katulong ka lang. Natigilan si Michelle. Parang sinampal siya ng mga salitang yon. Lumapit si John sa kanya. Ang mukha ay puno ng sakit. Huwag mo akong bigyan ng pag-asa, Michelle. Garalgal ang boses ni John. Huwag mong gamitin ang anak ko para magpapapel dito. Dahil kung may makikita man siya, ako ang unang makakaalam. Tumalikod si John at mabilis na naglakad palabas ng dining room. Iniwan si Michelle na nakatayo. Nanginginig ang mga kamay. Hindi niya inasahan ang reaksyong yon. Akala niya matutuwa ito. Pero mali siya. Takot si John. Takot itong umasa at masaktan ulit. Nanghina si Michelle pero hindi nawala ang paniniwala niya. Alam niya ang nakita niya. Bumalik siya sa trabaho. Kailangan niyang linisin ang kwarto ni Leo bago dumating si Senyora Imelda. Habang nagwawalis siya sa sulok ng kwarto, malapit sa maliit na basurahan, may napansin siyang kumikinang. Isang maliit na kahon ng gamot. Pinulot ito ni Michelle. Photorexin Forte. Ito ang gamot na nakita niyang ipinapatak ni Senyora Imelda sa mata ni Leo kahapon. Ang sabi ng senyora, vitamins daw ito para hindi matuyo ang matatang bata. Bubuksan na sana ni Michelle ang pinto para itapon ito sa labas, pero may nagtulak sa kanya na basahin ang maliit na letra sa gilid ng kahon. Nanlaki ang mga mata niya. Binasa niya ulit para makasigurado. Expiry date, June 23. Napahawak si Michelle sa bibig niya. 2 taon na. 2 taon nang expired ang gamot na ito. Bakit? Bakit nagbibigay ang senyora ng expired na gamot sa sarili niyang apo? At sa ibaba ng expiry date, may nakasulat na babala sa pulang tinta. Caution. May cause temporary blindness and severe light sensitivity if misused. Do not use past expiration date. Nabitawan ni Michelle ang kahon. Hindi bulag si Leo dahil sa sakit. Binubulag siya. Pumasok si Aya, ang batang katulong na nakilala niya sa kusina kanina. Dala nito ang isang basket ng malinis na tuwalya. Halatang kinakabahan ito. Panay ang lingon sa likuran. Tila takot na may makakita sa kanya. Michelle! Bulong ni Aya. Itago mo yan. Parang awa mo na. Napatingin si Michelle sa hawak niyang kahon ng gamot. Aya, alam mo ba ito? Tanong ni Michelle, sabay lapit sa dalagita. Alam mo bang expired na ang gamot na binibigay nila kay Leo? Namutla si Aya. Halos mabitawan nito ang basket. Lumapit ito ng mabilis kay Michelle at hinawakan siya sa braso. Huwag kang maingay. Nanginginig na sabi ni Aya. May mga CCTV sa hallway at matalas ang pandinig ni Senyora. Pero Aya, nilalason nila ang bata. Wala tayong magagawa. Putol ni Aya pero may luha na sa gilid ng mga mata nito. Yung huling yaya, si Manang Tessie. Nagtanong din siya tungkol sa gamot. Kinabukasan, wala na siya. Ang sabi, nagnakaw daw. Pero alam naming pinalaya siya dahil masyado siyang madaldal. Natahimik si Michelle. Ramdam niya ang takot sa boses ni Aya. Takot na hindi para sa sarili, kundi takot sa kung anong kayang gawin ng mga konsunji. Kumain ka na lang muna. Inabot ni Aya ang isang nakabalot na tinapay mula sa bulsa ng apron nito. Hindi ka pa nanananghalian. Bawal magutom dito. Kailangan mo ng lakas. Pagkaalis ni Aya, nagkulong si Michelle sa banyo ng kwarto. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Basag na ang screen nito at mabagal ang internet. Pero kailangan niyang malaman ang totoo. Nag-search siya. Photorexin Forte side effects. Umikot ang loading icon. Napakatagal. Parang sinasadya ng panahon na pahirapan siya. At nang lumabas ang resulta, parang binuhusan ng malamig na tubig si Michelle. Photorexin Forte, isang malakas na muscle relaxant na ginagamit noon para sa eye surgery. Bawal gamitin ng higit sa 3 araw. Side effects.
Extreme photosensitivity. Sobrang sakit sa mata kapag nasisinagan ng araw. Lethargy, panghihina, at pansamantalang pagkabulag kung aabutin ng overdose. Napahawak si Michelle sa pader. Hindi gamot ang ibinibigay nila. Kapansanan. Binibigyan nila si Leo ng kapansanan para manatili itong mahina. Para manatili itong bulag sa paningin ng lahat. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis na ibinalik ni Michelle ang cellphone sa bulsa at lumabas ng banyo. Si Senyora Imelda. Kasama nito ang isang lalaking nakaputi. Hindi ito doktor na mukhang mapagkakatiwalaan. May kakaibang ngisi sa labi nito. Ito ang bagong dosage, Senyora, sabi ng lalaki habang inaabot ang isang bagong bote ng Photorexin. Siguraduhin mong tatalab yan agad, Doc, sagot ni Imelda. Masyadong malikot ang bata kanina. Muntik na niyang mahawakan ang hikaw ko. Lumapit sila sa kuna. Nanikip ang dibdib ni Michelle. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang agawin si Leo. Pero naalala niya ang sinabi ni Aya. At naalala niya ang reaksyon ni John kanina. Walang maniniwala sa kanya. Kailangan niya ng ebidensya. Pinanood niya kung paano hawakan ni Imelda ang mukha ni Leo. Walang ingat. Madiin. Huwag kang gagalaw. Utos ni Imelda sa sanggol. Pumiglas si Leo ng kaunti. Parang nararamdaman na nito ang parating na hapdi. Pumatak ang likido sa mata ng bata. Umiyak si Leo. Hindi malakas na iyak, kundi iyak ng pagod at sakit. Isang mahinang uha na tumagos sa puso ni Michelle. Tahan na, sabi ni Imelda habang pinupunasan ang luha ng bata gamit ang isang magaspang na tissue. Para sa'yo naman ito, para hindi sumakit ang ulo mo sa liwanag. Napakuyom ng kamao si Michelle sa ilalim ng kanyang apron. Kasing tigas ng bato ang puso ng babaeng ito. Lumipas ang ilang oras, gabi na naman. Hindi mapakali si Michelle. Alam niyang kailangan niyang kumilos, pero kailangan niyang maging maingat. Naglakad-lakad siya sa hallway sa second floor, nagpapanggap na naglilinis ng mga picture frame. Nakarating siya sa tapat ng kwarto ni Senyora Imelda. Nakaawang ng kaunti ang pinto. May kausap ito sa telepono. Huminto si Michelle. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Oo, nandoon na ang mga papeles. Boses ni Imelda. Malambing, pero may halong lason. Tumahimik sandali, tila nakikinig sa kausap. Huwag kang mag-alala. Tumawa ng mahina ang senyora. Si John, wala siyang alam. Masyado siyang abala sa pagluluksa sa asawa niyang tanga. Nanlaki ang mata ni Michelle. At yung bata, patuloy ni Imelda. Sumandal si Michelle sa pader. Idinikit ang tenga sa siwang ng pinto. Tinaasan na namin ang dosage, sabi ni Imelda. Ang boses nito ay naging seryoso at nakakatakot. Kailangan niyang maging tulala. Kailangan niyang magmukhang walang pag-asa. May binanggit na pangalan ng kausap sa kabilang linya na hindi narinig ni Michelle, pero malinaw ang sagot ni Imelda. Basta siguraduhin mong pipirma si John sa transfer of assets bago matapos ang buwan. Kapag nakuha na natin ang kumpanya, bahala na kung anong mangyari sa batang yan. Pwede na siyang mawala. Napahawak si Michelle sa bibig niya para pigilan ang pagsinghap. Hindi lang ito tungkol sa pagiging bulag. Papatayin nila si Leo kapag nakuha na nila ang gusto nila. Akmang aalis na sana si Michelle nang tumunog ang sahig sa ilalim ng paa niya. Creak! Tumahimik sa loob ng kwarto. Sino yan? Boses ni Imelda. Narinig ni Michelle ang papalapit na mga yabag ng high heels papunta sa pinto. Nasa loob ako ng aking opisina. Madilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang baso ng whiskey sa ibabaw ng aking mesa at ang maputlang sinag ng buwan mula sa bintana. 11:00 na ng gabi. Dapat tulog na ako. Dapat nagpapahinga na ang isip ko. Pero sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko siya. Si Elena. Ang asawa ko. Ang huling beses na nakita ko siyang buhay, puno ng luha ang kanyang mga mata. Ininom ko ang alak sa isang lagukan. Mainit. Gumuhit sa lalamunan ko.
pero hindi nito nagawang sunugin ang sakit sa dibdib ko. Tumayo ako para magsalin pa nang may marinig akong tinig. Mahina lang ito. Halos matabunan ng ingay ng ulan sa labas. Pero iba ang himig nito. Isang uyayi. Kusang gumalaw ang mga paa ko palabas ng opisina. Sinundan ko ang boses. Dinala ako nito sa pasilyo, papunta sa kwarto ni Leo. Nakaawang ang pinto. Sumilip ako. Sa loob, nakita ko si Michelle. Nakaupo siya sa tabi ng kuna, hinihele ang anak ko. Hindi ako sanay na makita si Leo na hawak ng iba. Ang utos ng ina ko, hayaan lang siya sa kuna. Hayaan lang siyang matuto mag-isa dahil may kapansanan siya. Pero iba ang ginagawa ni Michelle. Karga niya si Leo, isinasayaw ng dahan-dahan. Matulog ka na, munting bituin. Kanta ni Michelle. Ang boses niya ay hindi pang professional na singer, pero punong-puno ito ng pagmamahal, malinis, totoo. At tapos, nangyari ang hindi ko inaasahan, ang hindi ko nakita simula nang ipanganak si Leo. Ngumiti ang anak ko, isang maliit na ngiti, payapa, parang tumigil ang mundo ko. Nabitawan ko ang hawak kong baso. Hindi ito nabasag dahil sa makapal na carpet, pero sapat na ang ingay para mapalingon si Michelle. Sir John? Gulat na tawag niya. Akmang ibababa niya si Leo, pero tinaas ko ang kamay ko. Huwag, sabi ko. Ang boses ko ay parat na naman. Huwag kang tumigil. Nanatili lang akong nakatayo sa pintuan. Pinapanood sila. Sa sandaling yun, parang nawala ang bigat ng mansyon. Parang naging tahanan ulit ito. Biglang kumulog ng malakas. Sababay-sabay na namatay ang mga ilaw. Brownout. Narinig ko ang pagsinghap ni Michelle. Umiyak si Leo dahil sa gulat sa kulog. Sir? Boses ni Michelle sa dilim. Halatang takot. Dito lang ako, sagot ko. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at pumasok sa kwarto. Nilawan ko ang paligid. Nakita ko si Michelle na yakap-yakap si Leo. Sinusubukang patahanin ng bata. Sandali, may kandila dito, sabi ko. Kinuha ko ang decorative candle sa ibabaw ng cabinet at sinindihan ito gamit ang lighter na lagi kong dala. Sumayaw ang apoy. Nagkaroon ng mainit na kulay ang kwarto. Umupo ako sa silya sa tapat ni Michelle. Ngayon ko lang siya natitigan ng ganito kalapit. Ang buhok niya ay nakapusod pero may ilang hibla na nakawala at dumadampi sa kanyang leeg. Ang mga mata niya, malalim. Nangungusap. Wala siyang kolorete sa mukha. Pero sa ilalim ng liwan ng kandila, mas maliwanag pa siya sa buwan. May kakaibang amo ang mukha niya. Simple, pero totoo. Walang halong pagkukunwari, hindi katulad ng mga babaeng ipinapakilala sa akin ni Mama sa mga social gathering. Okay lang ba siya? Tanong ko. Nakatingin kay Leo na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa balikat niya. Opo. Sir, sagot ni Michelle. Ang boses niya ay parang musika sa gitna ng bagyo. Takot lang po siya sa kulog. Pero matapang si Leo. Naramdaman ko ang higpit ng kapit niya. Tumango ako. Kumuha ako ng panyo sa bulsa ko. Basang-basa ka ng pawis, sabi ko. Aabutin ko sana ang mukha niya para punasan ang pawis sa noo niya. Isang impulse na hindi ko napigilan, pero natigilan ako sa gitire. Napatitig siya sa akin. Malaki ang mga mata niya, puno ng gulat at pag-asa. Ibinaba ko ang kamay ko at iniabot na lang ang panyo. Gamitin mo, utos ko. Pilit na pinapatigas ang boses ko. Salamat po, sir. Kinuha niya ang panyo. Sa pag-abot niya, aksidenteng nagdikit ang mga daliri namin. Para akong nakuryente, isang mabilis na kislap ng init ang gumapang mula sa kamay ko papunta sa dibdib ko. Hindi siya umiwas, hindi rin ako umiwas. Nakatahimik lang kami, nakikinig sa patak ng ulan sa bintana at sa mahinahong paghinga ni Leo. Sa sandaling iyon, gusto kong magtanong. Gusto kong tanungin kung totoo ba ang sinabi niya kanina sa agahan. Kung totoo bang may nakikita ang anak ko.
Gusto kong maniwala sa kanya. Dahan-dahan, nag-angat ako ng tingin sa kanya. Nakatitig din siya sa akin. May lungkot sa mga mata niya na sumasalamin sa lungkot ko. Parang naiintindihan niya ang bigat na dinadala ko araw-araw sa bahay na ito. Unti-unti, parang may sariling isip ang katawan ko. Napahilig ako papalapit sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naamoy ko ang sabon niya. Amoy sampagwita, presko at malinis. Napapikit si Michelle. Tila hinihintay ang gagawin ko. Nakalimutan ko na kung sino ako. Nakalimutan ko na isa akong konsunji at siya ay isang katulong. Ang alam ko lang, kailangan ko ng karamay. Kailangan ko ng init sa gabing ito na napakalamig. 1 pulgada na lang ang layo ng mukha namin. Tok, tok, tok. Ang tunog ng matutulis na takong sa hallway ay parang mga pako na bumaon sa utak ko. Agad akong napalayo. Parang akong napaso. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mama. May dalang flashlight na nakatutok diretso sa mga mukha namin. Nakakasilaw. Masakit sa mata. John, boses ni Mama. Matalim. Mapanghusga. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Michelle. Yakap niya ng mahigpit si Leo, tila ginagawa itong pananggalang. Bumalik ang realidad. Ang bigat. Ang mga pader na naghihiwalay sa amin. Tumayo ako agad at inayos ang gusot ng damit ko. Narinig kong umiiyak si Leo. Mabilis kong sabi, hindi makatingin kay Michelle. Chinek ko lang kung ginagawa ng bago mong katulong ang trabaho niya. Lumapit si Mama. Tiningnan niya si Michelle nang may pandidiri, tapos ay tumingin sa akin. Ganoon ba? Sabi ni Mama. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Mukhang okay naman ang bata. Michelle, ilapag mo na si Leo sa kuna. At ikaw, John. Tumingin sa akin si Mama. Ang mga mata niya ay parang yelo. Bumalik ka na sa kwarto mo. May meeting ka pa bukas. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na walang halaga. Tumingin ako kay Michelle sa huling pagkakataon. Nakayuko siya. Mukhang napahiya sa sinabi ko. Gusto ko siyang bawiin. Gusto kong sabihin na hindi totoo iyon. Pero hindi ko ginawa. Dahil duwag ako. Opo, Mama. Sagot ko. Tinalikuran ko sila at lumabas ng kwarto. Iniwan si Michelle sa dilim. Kasama ang halimaw na kumokontrol sa buhay ko. Hawak ni Michelle ang maliit na bote ng Photorexin Forte sa kanyang bulsa. Mabigat ito. Para itong bato na humihila sa kanya pababa. Pero alam niyang ito rin ang susi para makalaya si Leo. Kailangan niyang makausap si Sir John. Matapos ang nangyari kagabi, ang muntik na pagdikit ng kanilang mga labi, ang init ng tingin nito, at ang biglang panlalamig nito noong dumating ang senyora. Alam ni Michelle na may natitira pang kabutihan sa puso ng amo. Natatakot lang ito. Huminga siya ng malalim at kumatok sa pinto ng library. Come in. Boses ni John. Pagod. Walang gana. Pumasok si Michelle. Nakaupo si John sa likod ng mesa. Nakatambak ang mga papeles. Hindi ito tumingin sa kanya. Kung tungkol ito sa sweldo mo, kausapin mo ang mayordoma. Sabi nito habang pumipirma ng dokumento. Hindi po, sir. Sagot ni Michelle. Sinarado niya ang pinto at nilock ito. Napahinto si John sa pagsusulat. Nag-angat ito ng tingin. Kumunot ang noo nang marinig ang click ng lock. Anong ginagawa mo? Lumapit si Michelle sa mesa. Nanginginig ang kamay niya, pero desidido siya. Kinuha niya ang bote ng gamot sa bulsa at ibinagsak ito sa ibabaw ng mga papeles ni John. Tak! Tumunog ang bote sa katahimikan ng kwarto. Ano to? Tanong ni John. Nakatitig sa bote. Tingnan niyo po, sir. Matapang na sabi ni Michelle. Basahin niyo ang expiry date. Tinitigan lang ito ni John. Hindi niya ito pinulot. Sir, expired na yan ng 2 taon. Pagdidiin ni Michelle, tumataas na ang boses. Iyan ang ipinapatak ng ina niyo sa mata ni Leo araw-araw. Kaya siya laging tulog. Kaya siya mukhang patay. Hinintay ni Michelle na magalit si John. Hinintay niyang tumayo ito. Sumigaw.
at sugurin ang ina nito. Pero hindi yun ang nangyari. Sumandal si John sa upuan niya. Pumikit siya at hinilot ang kanyang sentido. "Alam ko, Michelle," mahinang sabi ni John. Parang binuhusan ng yelo si Michelle. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Ang mga salita ni John ay parang hindi niya maintindihan. Ano pong, alam niyo?" Nautal niyang tanong. Dumilat si John. Ang mga mata niya ay walang gulat. Puno lang ito ng pagod at pagsuko. "Alam ko ang tungkol sa gamot. Alam kong expired na yan." "Alam niyo?" Bulalas ni Michelle. Pero bakit? Bakit niyo hinahayaang lasunin ng ina niyo ang sarili niyong anak?" "Hindi lason yan." Katwiran ni John. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinalikuran si Michelle. "Sabi ni Doc, sabi ng espesyalista na dinala ni Mama, masyadong sensitive ang mata ni Leo. Ang liwanag ay parang karayom na tumutusok sa utak niya. Ang gamot na yan, kahit expired, ay pampakalma para hindi siya masaktan, para makatulog siya ng mahimbing." Napahawak si Michelle sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ang sakit. Mas masakit ito kaysa sa kalupitan ni Senyora Imelda. Dahil si Imelda, kalaban. Pero si John, akala niya kakampi ito. Akala niya biktima lang ito. Iyon pala, konsentidor ito. "Sir," garalgal ang boses ni Michelle, "naniwala kayo doon? Sa isang doktor na binabayaran ng ina niyo? Tiningnan niyo ba ang anak niyo? Yung totoong tingin?" Humarap si John. "Ginagawa ko ang lahat para sa kanya." "Hindi para sa kanya," sigaw ni Michelle. Wala na siyang pakialam kung marinig sila. "Para sa inyo to. Para hindi niyo kailangang harapin ang katotohanan. Mas madaling magkaroon ng anak na tulog kaysa anak na may kapansanan. Hindi ba? Mas madaling magbulag-bulagan kaysa labanan ang nanay niyo. Tumahimik ka." Hinampas ni John ang mesa. Lumipad ang ilang papel sa sahig. Namula ang mukha ni John. Lumabas ang mga ugat sa leeg niya. "Wala kang alam sa dinanas ko. Wala kang alam kung paano mamatay ang asawa ko dahil sa stress. Ayokong matulad si Leo sa kanya. Gusto ko lang siyang iligtas sa sakit." Sa pagkulong sa kanya sa dilim, ganti ni Michelle, tumutulo na ang luha. "Hindi niyo siya nililigtas, sir. Pinapatay niyo siya ng dahan-dahan." Natigilan si John. Nakita ni Michelle ang pagkabasag sa mga mata nito. Ang pagdududa. Akmang magsasalita pa sana si John nang biglang bumukas ang pinto. Hindi ito kumatok. Binuksan ito gamit ang susi. Pumasok si Senyora Imelda, kalmado. May nakakatakot na ngiti sa mga labi. Sa likod niya, nakatayo ang 2 security guard. "Anong kaguluhan ito?" tanong ng senyora. Parang walang alam. Tumingin siya kay John, tapos kay Michelle, at huli sa bote ng gamot sa ibabaw ng mesa. "Ah," sabi ni Imelda. Kinuha niya ang bote at ibinulsa ito ng walang kahirap-hirap. "Kaya pala nawawala ang gamot ng apo ko. Ninakaw mo pala, Michelle." "Hindi ko ninakaw yan," depensa ni Michelle. "Pinapakita ko lang kay Sir John na..." "Tumahimik ka, magnanakaw," putol ni Imelda. Naglabas ang senyora ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang kumikinang na singsing na may diamante. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ng kamay ni John. "John," malambing na tawag ni Imelda. "Kanina ko pa hinahanap ang singsing na bigay ng papa mo. Alam mo kung saan ko nakita?" Tumingin si John sa singsing, tapos kay Michelle. Litong-lito. "Saan, ma?" "Sa bag ng babaeng yan," turo ni Imelda kay Michelle. Nakita ni Manang Faye na isinilid niya ito habang naglilinis kanina. "Hindi totoo yan," sigaw ni Michelle. Tumingin siya kay John, nagmamakaawa. "Sir, maniwala kayo. Hindi ako magnanakaw. Ang gamot, ang anak niyo, yun ang totoo." Tumingin si John kay Michelle. Hinihintay ni Michelle na ipagtanggol siya nito. Naalala niya ang gabing muntik na silang maghalikan. Ang koneksyon nila.
Pero umiwas ng tingin si John. Yumuko ito at tinitigan ng singsing sa mesa. Ang katahimikan ni John ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ngumiti si Imelda, tagumpay. Guard! Utos ni Imelda. Palayasin ang babaeng ito. Ngayon din. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak ulit sa subdivision na ito. Hinawakan ng mga guard si Michelle sa magkabilang braso. Sir John! Sigaw ni Michelle habang hinihila siya palabas. Sir! Huwag niyong hayaang mabulag kayo. Sir! Pero hindi na nag-angat ng tingin si John. Naiwan siya sa loob ng library kasama ang kanyang ina habang kaladkad ng mga guard si Michelle palayo sa katotohanan, palayo kay Leo at palayo sa lalaking akala niya ay kaya niyang iligtas. Inihagis ng guard ang bag ni Michelle sa sementadong kalsada. Kasunod noon, naririnig niya ang malakas na kalabog ng pagsara ng higanting gate. Bang! Napaupo si Michelle sa labas. Putik at alikabok ang sumalubong sa kanyang palad. Ang lamig ng gabi ay tumagos sa kanyang buto, pero mas malamig ang naramdaman niya sa loob ng dibdib niya. Wala na. Tapos na. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang matutuluyan. At higit sa lahat, naiwan si Leo sa loob ng impyernong iyon. Akmang tatayo na sana siya para pulutin ang kanyang mga gamit nang bumukas ang isang maliit na siwang sa gate. Lumabas si Senyora Imelda. Hindi ito lumabas ng tuluyan. Nakatayo lang ito sa likod ng rehas, parang isang reyna na nakadungaw sa isang bilanggo. Huwag ka nang magtatangkang bumalik, malamig na sabi nito. Tumingala si Michelle. Gusto niyang sumigaw, pero naunahan siya ng takot nang makita ang nangisi ng matanda. At Michelle, dagdag ng senyora, huwag mong iisiping magsumbong sa pulis o sa kahit na sino. Lumapit ang mukha ni Imelda sa rehas. Kilala ko ang pamilya mo sa probinsya. Alam ko kung saan nagdadialysis ang nanay mo. Alam ko kung saang eskwelahan pumapasok ang kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Isang salita mo pa tungkol sa pamilyang ito, pagbabanta ni Imelda. Hindi lang trabaho ang mawawala sa kanila, baka pati buhay. Sinara ni Imelda ang maliit na bintana ng gate. Naiwan si Michelle na nakatulala. Ang lakas ng tibok ng puso niya ay parang sasabog sa dibdib. Gusto niyang lumaban kanina. Gusto niyang ipaglaban si Leo. Pero pamilya na niya ang nakataya. Dahan-dahan, tumulo ang luha ni Michelle. Tinalo siya ng takot. Tinalo siya ng pera at kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang bag. Mabigat. Parang kasing bigat ng kasalanang tatalikuran niya. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay masakit. Bawat hakbang ay parang pagtataksil kay Leo at kay Sir John. Pero ano ang magagawa ng isang katulong laban sa mga konsunji? Nakarating siya sa kanto, malapit sa waiting shed. Madilim na. Wala nang dumadaang tricycle. Umupo siya sa bangketa at umiyak. Sorry, Leo. Sorry. Bulong niya sa hangin. Psst! Napahinto si Michelle sa pag-iyak. Lumingon siya. May anino sa likod ng malaking puno ng acacia. Michelle! Bulong ng isang pamilyar na boses. Lumabas si Aya. Nakahalukip-kip ito. Nakatingin sa paligid na parang takot na takot. Aya? Gulat na tanong ni Michelle. Anong ginagawa mo dito kapag nakita ka nila? Umalis ako. Mabilis na sabi ni Aya. Hingal na hingal ito. Tumakas ako sa service gate habang nagkakagulo sa loob. Lumapit si Aya at hinawakan ang kamay ni Michelle. Malamig ang mga palad nito. Hindi ko na kaya, Michelle. Nung narinig ko ang sinabi ni Senyora sa'yo, nung pinalayas ka niya, naisip ko ang kapatid ko. May dinukot si Aya sa loob ng suot niyang lumang jacket. Isang cellphone. Basag ang screen at luma na ang modelo. Dati akong tagalinis ng kwarto ni Senyora bago ako ilipat sa kusina. Nanginginig na kwento ni Aya. Akala niya sira na to. Tinapon niya sa basurahan 3 taon na ang nakakaraan. Pero itinago ko. Bakit, Aya? Tanong ni Michelle. Nalilito.
Dahil may laman ito, Michelle, laman na hindi ko kayang burahin, pero hindi ko rin kayang ilabas dahil sa takot. Inabot ni Aya ang cellphone kay Michelle. Pakinggan mo ang voice memo. Yung may petsang October 12, ang araw bago mamatay si Ma'am Elena, ang asawa ni Sir John. Kinabahan si Michelle. Tinanggap niya ang cellphone. Malamig ito sa kanyang palad. Pinindot niya ang play. Mahina ang volume kaya inilapit ni Michelle ang speaker sa kanyang tenga. Ang huni ng mga kuliglig sa paligid ay tila tumahimik para bigyang daan ang boses na lumabas sa cellphone. Boses ni Senyora Imelda. Malinaw. Matalim. "Huwag kang mag-alala, attorney," sabi ni Imelda sa recording. Rinig ang tunog ng paghigop ng tsa. Hindi na magiging problema si Elena. May sumagot na lalaki. Malabo ang boses. "Sigurado ba kayo, senyora? Baka maghinala si John." Tumawa si Imelda. Tawang nakakapangilabot. "Si John? Masyadong malambot ang puso ng anak ko. Madali siyang manipulahin. Ang kailangan lang niya ay maniwala na baliw ang asawa niya, na hindi nito kinaya ang pressure." Tumigil sandali ang recording, tapos nagsalita ulit si Imelda. "Pinalitan ko na ang gamot niya sa depression ng placebo. Asukal lang ang laman ng kapsula. Sa loob ng 1 linggo, bibigay na ang isip niya. At kapag nawala na siya, akin na ulit ang anak ko at akin na ang kontrol sa kumpanya." Click. Natapos ang recording. Nabitawan ni Michelle ang cellphone sa kanyang hita. Para siyang sinuntok sa sikmura. Hindi nagpakamatay ang asawa ni Sir John. Hindi ito sumuko. Pinatay ito. Pinatay ito ng sariling ina ni John gamit ang parehong paraan na ginagawa ngayon kay Leo. Ang pagmamanipula sa gamot. "Narinig mo ba?" tanong ni Aya. Tumutulo na rin ang luha. "Ganyan siya kasama, Michelle. Kaya natatakot ako. Kaya nanahimik ako." Tumingin si Michelle sa kawalan. Naalala niya ang mukha ni John kanina. Ang pagod. Ang sakit. Ang paniniwala niyang kasalanan niya ang pagkamatay ng asawa niya. Buong buhay niya, sinisisi ni John ang sarili niya sa isang kasalanang hindi naman siya ang may gawa. At ngayon, gagawin ulit ito ni Imelda kay Leo. Papatayin niya ang bata para sa pera at kapangyarihan at hahayaan niyang malugmok ulit si John sa habambuhay na pagsisisi. Biglang naglaho ang takot ni Michelle. Ang kaninang panginginig ng kanyang tuhod ay napalitan ng init. Isang nagbabagang galit na gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang dibdib. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Madiin, marahas. Wala na siyang pakialam sa banta ni Imelda. Wala na siyang pakialam kung mayaman sila at mahirap lang siya. Dahil sa sandaling ito, alam niyang mayroon siyang bagay na wala ang mga konsunji. Mayroon siyang katotohanan. "Aya," sabi ni Michelle. Ang boses niya ay hindi nagaralgal. Buo na ito. Matatag. "Bakit?" tanong ni Aya. Tumayo si Michelle. Pinulot niya ang kanyang bag at isinukbit ito ng maayos sa kanyang balikat. Hinawakan niya ng mahigpit ang cellphone na bigay ni Aya. Lumingon siya pabalik sa direksyon ng mansyon. Ang dambuhalang bahay ay nakatayo sa dilim, parang isang higanting libingan. Pero sa isang bintana sa itaas, sa kwarto ni Leo, may nakita siyang munting ilaw. "Akala ko tapos na ako," sabi ni Michelle. "Akala ko talo na ako." Tumingin siya kay Aya. "Pero hindi ako aalis. Hindi ngayong gabi." "Anong gagawin mo?" Nanlaki ang mata ni Aya. "Babalik ka? Ipapakulong ka niya." "Hayaan mo siyang subukan," sagot ni Michelle. Inayos niya ang kanyang buhok. "May party ngayon, hindi ba? Maraming bisita. Maraming saksi." "Oo. Darating ang mga board members," sagot ni Aya. "Mabuti." Ngumiti si Michelle, pero hindi ito ngiti ng tuwa. Ito ay ngiti ng isang babaeng handang makipaggiyera. Dahil ngayong gabi, Aya, magugunaw ang mundo ni Senyora Imelda. Nagsimulang maglakad pabalik si Michelle. Hindi siya dadaan sa main gate. Alam niya ang pasikot-sikot sa service entrance, ang takot
ay para sa mga may tinatago. At ngayong gabi, wala na siyang itatago. Ang Michelle na lumabas kanina ay isang takot na katulong. Ang Michelle na babalik ngayon ay ang ina na kailangan ni Leo at ang tagapagligtas na hinihintay ni John. Humanda sila. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa aking kwarto. Suot ko ang aking itim na tuksido. Plansado, malinis, walang kahit anong gusot. Pero nang tignan ko ang aking refleksyon, hindi ko makilala ang lalaking nakatingin pabalik sa akin. Ang mga mata ko ay walang buhay. Para akong isang manika na binihisan lang para sa isang palabas. Sir John, tawag ng isang katulong mula sa pinto. Hinihintay na po kayo ng mga bisita sa baba. Susunod ako. Sagot ko. Hindi ako gumalaw. Bumigat ang dibdib ko. Kani-kanina lang, sinabi ni Mama na tumakas na raw si Michelle. Dala daw nito ang ilan pang alahas at pera. Gusto kong magalit. Gusto kong sumbatan si Michelle sa isip ko dahil sa pagtatraidor niya sa tiwala ko. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ang nakikita ko ay hindi ang mukha ng isang magnanakaw. Nakikita ko ang mukha ng babaeng yumayakap sa anak ko sa gitna ng dilim at kulog. Nakikita ko ang takot at determinasyon sa mga mata niya habang hawak ang bote ng gamot. Pinapatay niyo siya ng dahan-dahan. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa utak ko. Napailing ako. Kailangan kong alisin ito sa isip ko. Kailangan kong bumaba. Ako ang mukha ng kumpanya. Lumabas ako ng kwarto. Pero imbes na dumiretso sa hagdan, kusa akong dinala ng mga paa ko sa nursery room. Binuksan ko ang pinto. Madilim, gaya ng dati. Pero may iba sa gabi na ito. Rinig na rinig ko ang iyak ni Leo. Hindi ito yung mahinang ungol lang. Ito ay iyak ng isang batang naghahanap. Iyak ng pangungulila. Nandoon ang bagong yaya na kinuha agad ni Mama kaninang hapon. Nakaupo lang ito sa sulok, nagsa-cellphone, habang umiiyak ang anak ko. Bakit hindi mo siya patahanin? Bulyaw ko. Napatalo ng yaya sa gulat. Sir, kasi po, ayaw tumigil eh. Pinainom ko na ng gamot pero... Lumabas ka. Utos ko. Po? Lumabas ka. Sigaw ko. Kumaripas ng takbo ang yaya palabas. Lumapit ako sa kuna. Kinuha ko si Leo. Binuhat ko siya gaya ng nakita kong ginawa ni Michelle. Magaan siya. Sobrang gaan. Shh! Andito na si Papa. Bulong ko. Pero hindi tumigil si Leo. Mas lalo siyang nagpumiglas. Ang maliliit niyang kamay ay humahaplos sa hangin parang may hinahanap na ibang amoy, ibang bisig. Wala akong nagawa, kundi yakapin siya nang mahigpit habang tumutulo ang luha ko. Maski ang sarili kong anak, ayaw sa akin at hindi ko siya masisisi. Ibinalik ko si Leo sa kuna nang mapagod ito kakaiyak. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Ang putla niya. Dati, akala ko normal lang ito dahil sakitin siya. Pero ngayon, habang tinititigan ko ang kanyang mapuputing labi at nangingitim na ilalim ng mata, naalala ko ang sinabi ni Michelle, lason. Napahawak ako sa rehas ng kuna. Posible kaya? Posible kayang ang sarili kong ina ay... Hindi magagawa ni Mama yon. Mahal niya kami. Siya ang nagtaguyod sa amin nung nawala si Papa. Inayos ko ang aking coat. Pilit kong ibinalik ang maskara ng pagiging matatag na John Consunji. Bumaba ako sa Grand Ballroom. Ang liwanag ng mga chandeliers ay nakakasilaw. Daan-daang bisita ang naroon. Mga business partners, politiko, mga kaibigan na andyan lang kapag may kailangan. Ang ingay ng tawanan at clinking ng mga baso ay parang tinik sa pandinig ko. Ah, here he is! Boses ni Mama. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Nagniningning ang suot niyang diamante, ang diamanteng ninakaw daw ni Michelle. Lumapit ako sa kanya. Hinalikan niya ako sa pisngi. Malamig ang labi niya. Smile, hiho. Bulong niya.
Nanonood ang mga investors. Pumilit ako ng ngiti. Pakiramdam ko ay bibigay ang tuhod ko anumang oras. Ladies and gentlemen, masayang bati ni Mama sa crowd. Maraming salamat sa pagdalo. Ngayong gabi, hindi lang negosyo ang ating ipagdiriwang. Kumabog ang dibdib ko. Anong ibig niyang sabihin? Tumingin si Mama sa isang mesa sa unahan. Gusto kong ipakilala sa inyo ang magiging bagong ilaw ng tahanan ng mga konsunji. Tumuro siya sa isang babaeng nakaupo. Si Vanessa, anak ng may-ari ng isang malaking bangko. Maganda, mayaman, at sunod-sunuran. Ang future wife ng aking anak na si John. Palakpakan ng lahat. Nanigas ako. Wala kaming pinag-usapang ganito. Tumingin ako kay Mama. Nakangiti siya, pero ang mata niya ay nagbabanta. Sumakay ka na lang, sabi ng tingin niya. Umakyat si Vanessa sa stage at kumapit sa braso ko. Congratulations, John! Bulong nito. Gusto kong sumuka. Gusto kong tumakbo. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang kahon na padikit ng padikit ang mga pader. Kinuha ni Mama ang isang baso ng champagne. Let's toast! Sigaw niya. Para sa kinabukasan ng Konsunji Group at sa bagong pamilya, itinaas ng lahat ang kanilang mga baso. Mabuhay! Sabay-sabay nilang sigaw. Akmang iinom na ako para lunurin ang galit ko nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng ballroom. Blag! Napahinto ang lahat. Tumahimik ang musika. Lahat ng ulo ay lumingon sa entrance. May nagkakagulo sa may pinto. Bitawan niyo ako! Sigaw ng isang babae. Nakita ko ang mga security guard na pilit na hinaharang ang isang maliit na bulto. Pero nakawala ito. Tumakbo siya papasok sa gitna ng ballroom. Hingal na hingal. Magulo ang buhok. At putik-putik ang laylayan ng pantalon. Si Michelle. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ginagawa niya dito? Akala ko, tumakas na siya. Dinig na dinig ang boses niya sa tahimik na bulwagan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Michelle, nakaturo kay Mama. Nagbulungan ang mga bisita. Sino yan? Katulong ba yan? Namula si Mama sa galit. Guards! Tili ni Mama sa mikropono. Ilabas ang baliw na babaeng yan. Ngayon din. Tumakbo ang 3 guard palapit kay Michelle. Pero hindi natinag si Michelle. Tumingin siya ng diretso sa akin. Sa kabila ng layo namin. Sa kabila ng dami ng tao. Naramdaman ko ang titig niya. Tumagos ito sa kaluluwa ko. Sir John! Sigaw niya. Ang boses niya ay puno ng desperasyon at tapang. Tignan niyo ang anak niyo. Ngayon din, bago maging huli ang lahat. Hinawakan siya ng mga guard sa braso at pilit na kinaladkad palabas. Bitawan niyo ako. Sir John! Hindi bulag si Leo. Nakikita niya kayo. Nagpupumigla si Michelle habang hinihila palayo. Tumingin ako kay Mama. Namumutla siya. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang baso. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita kong takot si Mama. Bakit siya matatakot sa sigaw ng isang katulong? Maliban na lang kung totoo ang sinasabi nito. Ilalabas na po namin siya, sir. Sabi ng head ng security. Humaharang sa paningin ko. Tinignan ko si Michelle. Malapit na siya sa pinto. Umiiyak na siya. Pero nakatingin pa rin sa akin. Nagmamakaawa. Sir John, huwag niyong hayaang mabulag kayo. Bumuhos ang dugo sa ulo ko. Nakalimutan ko ang investors. Nakalimutan ko si Vanessa. Nakalimutan ko ang kahihiyan. Ibinagsak ko ang hawak kong baso ng champagne sa sahig. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay gumising sa natutulog kong pagkatao. Bitawan niyo siya! Sigaw ko. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong ballroom. Tumigil ang mga guard. Bumaba ako ng stage. Mabilis. Galit. Nilampasan ko si Mama na tinatawag ang pangalan ko. Naglakad ako papunta sa gitna ng bulwagan. Papunta kay Michelle. John, anong ginagawa mo? Sigaw ni Mama. Sisirain mo ba ang gabing ito? Humarap ako kay Mama. Matagal nang sira ang gabing ito, Ma.
Sagot ko nang hindi sumisigaw, pero sapat para marinig ng lahat. Humarap ako kay Michelle. Patunayan mo. Utos ko sa kanya. Patunayan mo ngayon din na tama ka. Huminga ng malalim si Michelle. Inayos niya ang kanyang damit. Tumingin siya sa akin at sa mata niya, nakita ko ang apoy na matagal nang nawala sa buhay ko. Dadalhin ko si Leo dito, sabi niya, at kayo mismo ang makakakita. Tumakbo ako paakyat ng hagdan. Bawat hakbang ay parang hinahabol ko ang hininga ko. Nanginig ang mga binti ko, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka hindi gumana ang plano ko. Baka masyado nang malakas ang gamot. Baka tuluyan nang nasira ang paningin ni Leo. Pero wala na akong oras para magduda. Binuksan ko ng padabog ang pinto ng nursery. Madilim. Gaya ng laging gusto ni Senyora Imelda, kinuha ko agad si Leo mula sa kuna. Nagising ang bata. Umuha ito, pero nang maamoy niya ako, nang maramdaman niya ang pamilyar na yakap ko, tumahan siya agad. Sumiksik siya sa leeg ko. Kumapit ka, baby. Bulong ko habang tumutulo ang luha at pawis sa mukha ko. Gagawin natin to para sa papa mo, para sa kalayaan mo. Bumaba ako dala siya. Pagpasok ko ulit sa ballroom, sinalubong ako ng nakakabinging katahimikan. Daan-daang mata ang nakatingin sa akin. Ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan, ang mga mapanghusga. Pero ang tanging nakikita ko lang ay si John. Nakatayo siya sa gitna, sa paanan ng stage. Ang mukha niya ay pinaghalong pag-asa at takot. Michelle! Tili ni Senyora Imelda mula sa stage. Guards! Kunin niyo ang bata! Sasaktan niya ang apo ko! Akmang susugod ang mga guard, pero itinaas ni John ang kamay niya. Walang gagalaw! Sigaw ni John. Ang boses niya ay dumagundong sa buong bulwagan. Hayaan niyo siya. Lumapit ako. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto ako sa tapat ng isang round table na malapit kay John. Doon, sa ibabaw ng puting mantel, nakita ko ang kailangan ko. Isang malaking kutsarang pilak. Kinuha ko ito. Malamig ang metal sa kamay ko. Anong gagawin mo? Tanong ni John. Mahina, pero rinig ko ang panginginig sa boses niya. Tignan niyo, sir. Sagot ko. Tignan niyong mabuti. Binuhat ko si Leo ng mataas. Itinapat ko siya sa direksyon ng dambuhalang crystal chandelier sa gitna ng kisame. Napakaliwanag nito. Nakakasilaw. Wag! Sigaw ni Imelda. Bumaba ito ng stage at tumakbo palapit. Masisira ang mata niya. Masasaktan siya. Pero huli na ang lahat. Itinaas ko ang kutsarang pilak. Ginamit ko ang kurbadang likod ng kutsara para saluhin ang liwanag mula sa chandelier at ipantay ito sa mukha ni Leo. Parang naging salamin ng pilak. Isang matalim na sinag ng liwanag ang tumama sa mga mata ni Leo. Napasinghap ang lahat. Sa normal na sitwasyon, ang isang batang bulag ay mananatiling tulala. Walang reaksyon. Pero si Leo, kumunot ang noo niya. Kumurap siya ng mabilis. At pagkatapos, ang himala. Dahan-dahan, iniangat ni Leo ang maliit niyang kamay. Nakanganga ang lahat habang pinapanood ang sanggol. Inabot ni Leo ang kutsara. Sinubukan niyang hulihin ang kislap ng liwanag na sumasayaw sa pilak. Tumawa siya. Isang malutong at masayang halakhak na umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Sinundan ng mga mata niya ang paggalaw ng kutsara. Pakaliwa, pakanan. Kitang-kita ng lahat. Buhay na buhay ang mga mata niya. Nakakakita siya. Bulong ng isang ginang sa unahan. Hindi siya bulag, sabi ng isa pa. Ibinaba ko ang kutsara at tiningnan si John. Nakaturon siya. Hindi makagalaw. Tumutulo ang luha sa mga mata ng amo ko. Leo, garalgal na tawag ni John. Lumapit siya. Dahan-dahan, parang takot na baka panaginip lang ito. Inabot niya ang kamay niya sa harap ng mukha ng anak niya. Kumapit si Leo sa daliri ni John.
Tumingin ang bata sa ama niya at ngumiti. Napaluhod si John sa sahig. Umiyak siya. Hindi ito iyak ng lasing o iyak ng pagluluksa. Ito ay iyak ng isang taong nabunutan ng tinik sa puso matapos ang mahabang panahon. Nakikita mo ako. Hagulgol ni John habang hinahalikan ng kamay ng anak. Nakikita mo ako, anak. Tumingin ako kay Senyora Imelda. Nakatayo siya sa likuran ni John. Maputla. Namumuti ang mga buko ng daliri. Sa higpit ng hawak sa kanyang gown, wala na ang maskara ng pagiging mabait na lola. Ang nakikita ko na lang ay isang matandang babae na natalo ng sarili niyang kasinungalingan. Paliwanagan mo ito, Mama. Tumayo si John. Humarap siya sa ina niya habang karga-karga si Leo. Iba na ang tindig ni John ngayon. Wala na ang pagod, wala na ang takot. Ang nasa harap ni Imelda ay hindi na ang anak na sunod-sunuran. Ito ay isang ama na handang pumatay para sa anak niya. Bakit niyo sinabing bulag siya? Tanong ni John. Mahinahon, pero nakakapangilabot ang lamig. John, hiyo, makinig ka. Nauutal na, sabi ni Imelda. Para sa kanya yon. May sakit siya. Ang doktor, wala siyang sakit. Sigaw ko. Kinuha ko ang cellphone na bigay ni Aya mula sa bulsa ko. At hindi lang si Leo ang biktima mo, senyora. Itinaas ko ang cellphone. Pakinggan niyo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Ma'am Elena. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umatras. Akmang dadakmain niya ako, pero hinarangan siya ni John. I-play mo, Michelle, utos ni John. Iparinig mo sa lahat kung anong klase siyang ina. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Mama, malinaw, matalim, mayabang. Umaling-awngaw sa buong ballroom ang bawat salita mula sa cellphone ni Michelle. Hindi na magiging problema si Elena. Si John, masyadong malambot ang puso ng anak ko. Madali siyang manipulahin. Ang kailangan lang niya ay maniwala na baliw ang asawa niya, na hindi nito kinaya ang pressure. Pinalitan ko na ang gamot niya sa depression ng placebo. Asukal lang ang laman ng kapsula. Sa loob ng 1 linggo, bibigay na ang isip niya. At kapag nawala na siya, akin na ulit ang anak ko at akin na ang kontrol sa kumpanya. Tumahimik ang recording. Napakatahimik ng ballroom. Dinig na dinig ko ang sarili kong tibok ng puso. Ang mga tao ay nakatingin sa akin, tapos sa ina ko, tapos sa akin ulit. Ang mga bulong ay nagsimula, pero ngayon ay iba na ang tono. Hindi na sila nagtataka, nagagalit na sila. Mama, garalgal ang boses ko. Binuhat ko si Leo ng mahigpit. Yumakap siya sa akin. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Pero ako, alam ko na. Ang sakit, ang bigat, ang galit. Hindi pala ako nagkulang kay Elena. Hindi pala ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Biktima rin ako. Pinaniwala niya ako. Pinaniwala niya akong baliw ang asawa ko. Pinaniwala niya akong bulag ang anak ko. Pinaniwala niya akong wala akong silbi. Lahat ng sakit, lahat ng pagluluksa, lahat ng pagdududa sa sarili ko sa loob ng 2 taon, gawa pala ng sarili kong ina. Unti-unting nag-iba ang tingin ko kay Mama. Hindi na siya ang taong gumagabay sa akin. Hindi na siya ang taong minsan kong hinangaan. Siya ang halimaw. Mama, ulit ko. Pero ngayon, may lamig sa boses ko na hindi ko akalaing kaya kong ilabas. Papagsisinungaling yan, John! Sigaw ni Mama. Gawa-gawa ng babaeng yan para siraan ako, para makuha ang pera natin. Ang pera niyo, senyora? Sabi ni Michelle, lumapit sa akin. Narinig ko po ang huling usapan niyo sa telepono kanina. Patuloy ni Michelle. Akmang isasalin niyo po ang lahat ng ari-arian sa pangalan niyo. At kapag nakuha niyo na ang lahat, papatayin niyo si Leo. Nanlaki ang mata ni Mama. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Nagalit ang mga investors. Humarap ako sa kanila. Ladies and gentlemen, sabi ko,
Tinatago ang panginginig ng boses ko. Ang taong ito, ang taong nagbigay sa akin ng buhay, ang pumatay sa asawa ko, at akmang papatayin ang anak ko. Lumapit ang mga board members, namumutla ang kanilang mga mukha. Hindi kami makakapayag sa ganito, John, sabi ng isa. Kailangan ng board ng emergency meeting. Ngayon din. Kailangan ng investigasyon. Sigaw ng isa pa. Biglang nagbago ang tingin ng lahat kay Mama. Mula sa pagiging reyna, naging kriminal siya. Hinawakan ni Mama ang braso ko. John, anak, huwag kang maniwala sa kanila. Nilason lang nila ang isip mo. Inalis ko ang kamay niya. Mula ngayon, Mama, sabi ko, diretso sa kanyang mga mata. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Wala ka ng kapangyarihan sa anak ko. At wala ka ng kapangyarihan sa mansyon na ito. Nagbigay ako ng senyas sa mga guard, pero hindi na ang mga guard ni Mama ang sumugod. Ang mga security guard ng kumpanya, ang mga lalaking matagal nang pinoprotektahan ako, ang lumapit kay Mama. Bitawan niyo ako, sigaw ni Mama. Hindi niyo alam kung sino ako. Ako ang senyora. Pero wala nang nakikinig. Kinaladkad ng mga guard si Mama palabas ng ballroom. Nagpupumiglas siya, sumisigaw, nagmumura. Ang malakas na tawanan ng mga bisita kanina ay napalitan ng nakakabinging katahimikan habang papalabas si Mama. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto sa likuran niya, pakiramdam ko ay may bumagsak na malaking bato mula sa dibdib ko. Hindi pa tapos ang laban. Maraming kailangan ayusin. Pero ngayon, malaya na ako. Malaya na kami ni Leo. Biglang bumalik ang mga bisita sa kanilang mga upuan. Nagtinginan sila sa akin. Ako ang CEO. Ako ang kinatawan ng kumpanya. Kailangan kong magpakatatag. Pero ang tanging gusto ko lang gawin ay yakapin ang anak ko at umiyak. Tumingin ako sa paligid. Hinahanap ko si Michelle. Nandoon siya. Nakatayo sa sulok, malapit sa pinto. Nakatitig siya sa akin. May ngiti sa labi. Hindi siya umalis. Pinanood niya ako. Michelle! Bulong ko. Akmang lalapit na sana ako sa kanya, pero may humawak sa aking braso. Si Vanessa. Ang babaeng dapat kong pakasalan. John, anong nangyayari? Tanong niya. Malabo ang mga mata sa pagkalito. Tatapusin pa ba natin ang engagement party? Tiningnan ko siya. Maganda siya. Mayaman. Pero walang puso. Hindi na matutuloy ang engagement, sabi ko. Binitawan ko ang braso niya. Humarap ako sa mga bisita. Ikinagagalak ko kayong makita ngayong gabi, sabi ko. Pero kailangan kong tapusin ito. May mahalaga pa akong kailangang ayusin. At ano iyon, Mr. Konsunji? Tanong ng isang board member. Tumingin ako kay Leo sa aking bisig. Mahimbing na siyang natutulog. Tapos, tumingin ako kay Michelle. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, totoo ang ngiti ko. Kailangan kong buuin ulit ang pamilya ko. Sagot ko. Nagsimulang maglakad ako papunta kay Michelle. Bawat hakbang ay parang bumubuo ng isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Nang makalapit ako, humarap siya sa akin. Tapos na ang trabaho ko, sir, sabi niya. May halong lungkot sa boses. Sana maging masaya kayo ni Leo. Akmang tatalikod na sana siya, pero hindi ko siya hahayaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nanginginig ang kamay niya, pero hindi siya umiwas. Hindi ka pa tapos, Michelle, sabi ko. Tinitigan ko siya sa mata. Nagsisimula pa lang tayo. Ang init ng kamay ni Sir John. Tumagos ito sa aking balat, papunta sa aking puso. Hindi ka pa tapos, Michelle, sabi niya. Nagsisimula pa lang tayo. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot at pagod, ngayon ay nagniningning na. May pag-asa, may pagmamahal, pero kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang takot sa akin. Sir John, sabi ko, pilit na pinapatatag ang boses. Tapos na po ang trabaho ko. Nakuha niyo na po ang hustisya at nakakakita na po si Leo.
Binitawan ko ang kamay niya. Kailangan ko na pong umalis. Maraming salamat po sa lahat. Akmang tatalikod na ako, pero hinawakan niya ulit ako. Mas mahigpit. Hindi ko hahayaan yan, sabi niya. Naglabas siya ng isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ko. Nagbulungan ang mga bisita. Lumuhod si John sa harap ko. Dala-dala si Leo sa isang braso at hawak ang velvet box sa kabilang kamay. Michelle, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig, pero puno ng sinseridad. Ilang taon akong nabuhay sa dilim, sa kasinungalingan, sa pagpapanggap. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa buhay ko. Ikaw ang nagpabukas sa mga mata ko. Hindi lang para makita ang katotohanan, kundi para makita ang pagmamahal na matagal nang nawala. Binuksan niya ang velvet box, isang singsing na may malaking diamante. Kuminang ito sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Hindi lang si Leo ang niligtas mo. Niligtas mo rin ako, Michelle. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Kaya ko lang gawin ang lahat ng ito. Dahil sa'yo. Tumingin siya kay Leo sa kanyang bisig. Tapos sa akin. Magpakasal ka sa akin, Michelle. Maging ina ka ni Leo. At maging asawa ka ng isang lalaking handang gawin ang lahat para sa inyo. Napakatahimik ng ballroom. Lahat ay naghihintay ng sagot ko. Tiningnan ko ang singsing, ang diamante. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang lalaking nakaluhod sa harap ko. Ang sinseridad sa kanyang mga mata at ang sanggol sa kanyang bisig na ngumiti sa akin, tila iniimbitahan ako sa kanyang mundo. Nalala ko ang pinagmulan ko, ang mahirap kong pamilya, ang pagiging katulong ko. Pero sa mga sandaling iyon, wala nang halaga ang lahat ng iyon. Ang halaga lang ay ang puso. At ang puso ko ay nagsasabing, Opo, Sir John, sabi ko, sa gitna ng aking mga luha. Ngumiti siya. Isang ngiti na nagpatunaw sa lahat ng sakit na naramdaman ko. Yes! Sigaw ng mga bisita. Nagpalakpakan sila. Kinuha niya ang singsing at isinuot sa daliri ko. Sakto. Perpekto. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa wakas, naramdaman ko ang pagiging ligtas. Ang pagiging bahagi ng isang bagay na totoo. Salamat, Michelle. Bulong niya sa aking tenga. Salamat sa lahat. Mahal kita, Sir John. Bulong ko pabalik. Bumulong din siya. Mahal din kita, Michelle. Narinig ko ang tawanan ni Leo sa pagitan namin. Yumuko ako at hinalikan ang ulo niya. Sa gabing iyon, lumabas kami ni John sa mansyon. Hindi bilang katulong at amo, kundi bilang isang pamilya. Isang pamilyang binuo sa pag-ibig, katotohanan, at pag-asa. Dumaan ang mga buwan. Masigla na si Leo. Kahit kailangan pa rin ng special care para sa kanyang mga mata, nakakakita na siya ngayon. At ang mansyon? Hindi na ito ang malamig at madilim na lugar na kinatatakutan ko. Puno na ito ng liwanag. Puno na ito ng tawanan. Ang mga kurtina sa kwarto ni Leo ay laging bukas. Ang mga hardin ay laging puno ng bulaklak. At ang bawat sulok ay may alaala ng pagmamahal. Si Senora Imelda, nasa kulungan na siya, nahaharap sa maraming kaso. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng maayos na pamamalakad ni John. Kasama ang tulong ng mga bagong board members na sinusuportahan siya. Si Aya naman, tinapos niya ang pag-aaral niya. Ngayon, siya na ang personal assistant ko sa mansyon. Isang araw, habang nakaupo ako sa hardin, kasama si Leo, naglalaro ng bola, dumating si John. Mrs. Consunji, sabi niya, may ngiti sa labi. Nilingon ko siya. Oo, Mr. Consunji? Lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Gusto mo bang magkaroon ng kapatid si Leo? Tanong niya. Namula ako. Tumawa siya. Tumingin ako sa langit. Maliwanag. Naramdaman ko ang hangin na dumadampi sa aking balat. Hawak ko ang kamay ni Leo at sa aking leeg, nakasabit pa rin ang aking lumang silver locket. Ito ang alaala ng aking ina. At ngayon,
Ito rin ang simbolo ng bagong pamilyang nabuo ko. Isang pamilyang nakatagpo ng tunay na liwanag,